All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Search Lord, palapagan itong mga Diyos na may gabi sa mga Diyos, so may gabi sa mga talus ka na ito. Salamat sa pagbilang Diyos na itagaan sa kagihiyong magadahin mga simpang mag-iwan yung pasalamat kaniya. Salamat sa pag-ubad sa tibok simana, pag-aming proteksyon, yung kidalatan rin niyan. Pag-usap aron nga atong sologon ang nagkaming pagpahulay. O isentro na itong nagkasingkasi sa mga pagdahin, pagsimpa, pag-imaya, pagpasalamat sa pagbiling ng Diyos. O sugod mag-abat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil kami bigo ng mga Diyos ng palahan, kagiyas pinabi, magbuhat sa langit at siyuta, Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Propeta Apostles, Diyos na Israel, Diyos na sa hanggan, sa Happy Church, hallelujah. May gabi, aming pinamamahal na mas Panginoon Jesus, salamat o Diyos sa laing kayo sa magkinabi kami, magdahin, magsimpa, mag-imuay, magpasalamat kayo mo. Bisan dali kami takos o Diyos, hallelujah. Hinaut nga ang mga pagdahin, pagsimpa, mag-imuay, magpasalamat kayo mo, magbabatis, kaya sa mong bilamang trono, sa mong pag-ikumong kasingkasing mo, kasingkasing mo Diyos. Hallelujah. Balik kami Diyos, ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study nga pala sa pag-uli, bisan pa Diyos sa mga members na magkakanangtod sa closing prayers ng pinimbahon. Ikaw Diyos, magaban ka na mo, magapamunan ka na mo, mag-guide ka na mo Diyos, kagay wala kayong mahimo kung wala ikaw. O sa ba Diyos, hallelujah, bubuhay kami sa mga presensya, Diyos, kami sa mga Espiritu. O dasiga kami, Diyos, hallelujah. Ubalik kami sa disgrasya, katarikman, kadatan, kasakitan. Dahil kami kusog, kawasog, kanus lawas. Hallelujah. Kaya kalanggana mong diyan, mag-isa rin yung sa mata, lamang dawat sa gabang pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Tinatag ni Bilabid Mami siya ang mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord, praise the Lord. Dagay ko lang ang good ng Diyos sa mga ko of glorious songs. Amen. Praise the Lord. Stand on the promises of God, my King. Through eternal ages, let His praise ring. Holy in the highest, let the shouts sing. Standing on the promises of God. Standing
Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to be known. Make me a vessel fit for love, that I may shine for you as sparkling gold. Please you, please you. This is all I really want to You are forever in love. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness.
sa ating kabilang Diyos. O kalinaw, ikan sa kabilang Diyos. Magagagay sa tago sa karoon ka lang ito. Amen. Sounds good. Salamat natin. Thank you, beloved Sumatales. Thank you, beloved Mami, sa pagdala sa song leader, sa person worship. Dalago tayo sa ating Bible study. Ang ating Bible study ay sa Book of Matthew. Kapitulo 19, versikulo 1 hangtod 12. Matthew 19, chapter 19, verse 1 to 12. Ito'y angkop sa mga isyu ngayon. Malapit nang lumabas yung divorce law. At yung issue dyan ay narinig ko doon sa debate, no, ng mga congressman, no? May isang congressman na gusto niya patunayan na mayroong till death do us part na nakalagay sa Bible. Meron nga ba na nakalagay sa Bible yung till death do us part? Meron nga ba sa Bible? Till death do us part? So, nilibig ka na word for word. Pero, ang meaning is pareho. Kinsa nagsulti? Mismo si Jesus. Siya mismo ang nangaral na. No? So, muna na itong Bible study karon may tungod sa kami niyon. Okay. Bago lang po ni human ang Valentine's Day. Then, dagang kayong nangalintuan ng pamilya. Dagang kayong nahimong single parents. No? Daghan. No? Daghan kayong mga batanon nga patut pa biktima, no? So kada Valentine's Day maugnayan na itabo, no? Daghang kayong mga magtiayon nga malintuwad ang ilahang kaminyoon. So labi na karon nisabot og kadaghan. O nakita nato sa social media na ibidyohan pag yun, na kung yun sa ginikanan nga ang ginikanan yun mismo sa babae nga nangaliwa sa iyang asawa nga nasa sa gawas, no? Ginikanan yun mismo nag-video, no? Kauban dito niyang kalaguyo, no? So ang lalaki po, video po, no? So, may epekto sa social media na dali kayo, no? Nga yung mga babae mo dali kayo ang babae, dali kayo tagsar
rin kayo babae nga lead on, no? So, kasagaran kayo ng mga babae, dali yun, no? Dali yun madala. Dali na ko mga maayon kayo mo bulada. Pagka once nga ang babae mo kung ang lalaki makadama na sa iya ka, gunita na sa liig, no? So, dili na sa episode. No? Kapag nakauna na, nakabase na, so wala na din na naka-episode. No? So, inana ka ayun ka nga fragile ang mga babae, no? So, dali kayong lukuhon sa mga lalaki, no? So, daghang kayong mga mangluloko na lalaki, no? Na kasagaran ang di ba, kung muna naon, bisang pag sakit sa pay pahukmon, no? Kung ang babae idara na, no? Kung niya mga gituyuan sa lalaki, ang iya yung tumungan na eskorta. Wala lain. Kaya kailangan kayo magmatanon. Pero maayon mo dala og bulatik ang mga lalaki, no? Wala pangakuan. Pag naka-base na, wala na ang pangako. Kasamaan lang. O bikil-bikilo na lang. O pangayuan na lang, no? Eh, hawak na niya sa liig, no? Sulumay kayo. Mga daghang kayong mga banag asawa karon na inaana ang sitwasyon, no? Labi na katong nasa abroad, labi na katong na-chance na kung ikayang chance sa babae, no? Sa lalaki. Pero ang lalaki, dali na siya maka-chance, no? Dali yun kaysa babae, no? Pero pag once mo lagi ng babae na kumbaga nasunda na, mo na makita nagpagi, no? Ang bana, lukuhon, bisag kinsa, wala kay nakuha na lang siya, no? Kumbaga hawak na siya sa liig. Pero suwa pa nga ni dili yun na inanak ka sa'yo, no? Pero pagka once nga nakuha na, ang babae na mo ay maghabol sa lalaki. So wala na nga natin nakita sa social media nga mismo sa balay, no? Kaya wala man niyang bana sa balay mismo, gidala dito ang lalaki o nagdulog o nagbuhat o milagro. Wala katiis ang ginikanan, no? Gibidiman. Eh, mo nang ginikanan nga kung sukuri lang naw, ipakita sa ilahang asawa, kita mo, buutan kayo ang mga ginikanan kay wala di konsinti ang ilang anak, no? No, di ba? So, buutan kayo mga ginikanan. So, siguro ang iyang bana, buutan sad. Kay, dili mo na may anak ang mga ginikanan nga mismo ilang anak, no? Wala din nila konsentiha. Kaya ang babae mo may ilang anak, no? Sa katong mga nag-video ng mga ginikanan, no? So, inana, pagka naka-base na ang lalaki, hawak na sa ilong ang babae, no? Pangmartahan, usapan na lang, wala na yung pakialam, no? Ang lalaki niya, naasay buhat ng lalaki
para hanapon po siya sa iyang kabit kay si kabit lagi, no? Ngita din na siya paagi nga inana kung sa buhaton, wala na siya pakialam kung magkasakit ang iyang kantong kuan, babae, himuan na siya o mga unsa-unsa na lang biha, gamitan og mga instrument, no? Kaya wala na siya pakialam kung magka-cancer, magkaunsa ng sakit, magkasakit anak, no? Wala na siya pakialam kay dili natin yung anay yung gugma. No? Kaya kung gugma, tinundanay yung gugma, dili ka magpasipala sa imong isig katao. No? Dili mo kaya magpasipala sa imong bana, imong asawa kung gugma. No? Wala na. So daghan kayo mga akong mga nalunggan sukad pa kaniadto, no? Luoy kayo ang bana, luoy kayo ang asawa, no? Inana ang mga sitwasyon. So kini atong mga pagwali, mga pahinumdum, no? Kay kanang manggod kung suda diyan na problema din na kayo. I-ready na lang nimo imong kaugalingon mabad albana. I-ready na lang imong kaugalingon nga mabungkag imong pamilya. I-ready na lang imong kaugalingon imong matukag impyerno. No? Kay unsaon pa, di ba? Kung ikaw sa kaasin, mawad ana og lami, di na gyud na mabalik. So, i-ready na lang yung imong kaugalingon nato sa impyerno. No? And then, dili sa kalimutan, i-ready na po yung kaugalingon kay mahimo pong impyerno ang imong kinabuhi, no? Kay pagka once ka ang kasalanan, mo'y maghari, no? May magdomini. Diha na magsugod, no? Ang tanang mga dili nimo gusto na may tabo sa imong kinabuhi. Mo na yung kasagaran, no? Na akong nakita, no? Sa mga nagbisyo inana. Mo na nga ang Diyos napaka utan, napaka nahigugmaon sa mga katawan niya. Nahigugmaon kayo sa atua. No? Muli akong tunaan karon nga naabay till death do us part sa kaminyoon. No? So, anyway, kini magong usahay kanang mga pagkakamali, usahay lami kayo sa sinugdanan, pero pagka sa ending diha na, no? Medyo problema na, no? So lami din na sa sinugdanan, no? Pero once nga mugamot na mutubo na naapunin na ang tunglo, sumpa. Nga naman, tungod kay sugo na sa Diyos, atong kasama. Sugo sa Diyos nga walay makapaghiwalay, no? Walay makabuwag. Pagka giiusan na sa Diyos, dili na pwedeng buwagon. Isa lang ang ground
pwedeng dahilan pinapahintulutan ng Diyos, no? Kapag yan nangangalunya, pwedeng hihiwalayan. Halimbawa, yung lalaki nangangalunya, pwedeng hiwalayan ng babae. Yung babae naman nangangalunya, pwedeng hiwalayan ng lalaki. Yan lang yung ground. Ito po, no? Verse 1. Kami na mo, magsigibo ka niya. Pagkatapos, ipinangaral ni Jesus ang mga bagay na ito. Umalis siya sa Galilea at pumunta sa lalawigan ng Judea sa kabila ng ilog ng Jordan. So kung balikan mo nang itaas na yung mga pangaral ni Jesus dito, mo na yung magpasabot. No? Verse 2. Maraming tao ang sumunod sa Kanya at pinagaling niya sila sa kanilang mga sakit. May mga Parisyong pumunta sa Kanya para hanapan siya ng butas. Kaya nagtanong sila, pinahintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? Yan. So, nag-ugat pala ito sa itong mga ahas, mga parisyo. Kaya tinatawag kasi ng Diyos na ahas ito, itong mga pari, mga lingkod ng Diyos sana, no? Yan po mga minamahal. Pero sila po ay nagkulang. Hindi nasumbungan na matuwid sa harapan ng Diyos. So sila ngayon ang medyo mapangahas, no? Kasi wala hindi sa nananampalataya na mahal ni Jesus. Kaya gusto nilang hanapan ng kapintasan ng mahal ni Jesus. Kaya tinanong, ano ba sagot ng mahal ni Jesus? Sumagot si Jesus, no? Sabi niya, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang ng likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Yan po mga minamahal. So hindi na dalawa, kundi magiging isa, kasi magkaanak yan. At saka yung anak niyan ay nagiging isa. Kumbaga, yung dugo ng babae at saka dugo ng lalaki nagiging isa sa pamamagitan ng anak. Yan po mga minamahal. So, bakit hindi pwedeng maghiwalay? Kasi, sagrado kasi kapag halimbawa, may anak ka na, nagkaanak na kayo, sagrado masyado ang pamilya. No? Kasi dapat na ikaw o kayong dalawa ay kumbaga magkatuwang na palakihin at magiging mapag-ingnan, no? Parang modelo, no? Sa anak, no? Kung paano ang anak paano siya mamumuhay. Yan po mga naman. So, kaya napakasagrado ang pamilya mga naman. So, minsan, magkasala tayo, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa iyong partner din. No? So, maraming ganyan.
na mabuti naman yung lalaki. Ang hindi lang maganda yung babae. Meron namang mabuti yung babae, hindi naman maganda hindi naman mabuti yung lalaki. So, yun yung kaya nagkakaroon ng mga batas ngayon, no? Sabi ko kanina na malapit nang lumabas yung divorce, no? Kasi nga, mayroon ding mga biktima, no? Tulad ng, di ba, ikaw, nangangaliwa yung asawa mo, asawang babae o asawang lalaki, nangangaliwa. So, kaya may batas na pwedeng gagamitin mo upang yung karapatan mo, no, ay may paglaban mo. Yan. So tayo kasi ngayon sa ating bansa ay mayroon lang na tinatawag na annulment pero walang divorce. So ginagawa nila yan dahil mayroon din naman silang rason. Dahil nga maraming biktima Maraming biktima. No? So, para mabigyan naman ng hustisya, so kaya gumawa sila ng batas, no? Tulad ng divorce na malapit ng lumabas ngayon. No? So, pero yan ay batas ng tao. No? Kaya nga, sinabi ko nila na narinig ko yung debate sa mga nagsusulong niyan at saka yung nag-oppose. Yun nga yung tinatanong, yung topic nila, mayroon bang till death do us part? So, ito, ipagpatuloy natin. Sabi dito, sa verse 6, hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Ito. Kaya, hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Yan po mga kaibigan. Ito po yung till death do us part. Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya, hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Yan. Ano ba ito? Na talagang batas ng Diyos. Yung till death do us part. Pero, ipagpatuloy natin, meron dito meron isang ground na pwedeng hiwalayan. Nagkaroon uli ang mga Pariseo. Pero bakit sinabi ni Moses na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya? Basta't bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ayan, yung divorce. Sumagot si Jesus sa kanila. Ipinahintulot ito ni Moses sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ganun pala Talagang hindi pala ito galing sa Diyos itong divorce. Ito'y galing pala kay beloved Moses lang, no? Yan po mga kaibigan. Kaya sabi ng mahal ni Jesus na ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng hihiwalayin. Kaya till death do us part. No? So mayroon ng till death do us part, no, sa pag-aasawa. No? Pero in reality, ang pag-aasawa ay swerte talaga. No?
swertihan talaga ang pag-aasawa. Pagka-swerte ka sa mga pag-aasawa mo, kahit na walang pera, pero tapat naman sa'yo, no? Napakaswerte mo, para nanalo ka ng luto. Pero kapag wala na ng pera, no? Hindi pa maganda, di ba? Tapos iniputan ka pa, ay talagang napakalaking kamalasan. Murag na scam. Murag na scam. No? Mga naman. No? So, swerte-swerte yun ang pag-asawa. Dili tanan successful tungod kay wala pa kaswerte o tarong nga tawo. No? Kaya ako din nabiktima niyan eh. Biktima din ako niyan. No? So, hindi ko pinag-kaila na kahit pa ayaw mo na mangyari, pero wala kang magagawa. Kasi iba naman yung direksyon ng buhay niya. No? So, ganyan po kung namin naman. No? So, swerte-swerte talaga ang pag-aasawa. Kaya kapag, halimbawa, nakatagpo ka ng tapat na asawa, tapat na kahit na hindi gwapo, walang pera, mas tapat sa'yo, yan yung pinaka-importante. Kasi, ang pagsasama naman, no, forever yan, hanggang sa kamatayan eh. Ang pagkatanda na ninyo, wala na eh. Hindi naman ang buhay, hindi naman dahil sa maraming pera eh. No? Yung relationship ang napakaganda na mayroong maghilot sa iyo, mayroong mag-prepare ng ganito sa iyo, mayroong kang makausap, mayroong kang ganyan ba? Makasama, mayroong kang kasama mo kumain, lalo na kapag malaki na yung mga anak o nag-asawa na, para na rin kayong solo na lang kayo, no? Dalawa na lang kayo, may iwan sa bahay kasi malalaki na yung mga anak, no? Yan po mga naman. So, relationship ang kumbaga damayan, makauban mo hanggang sa pagtanda at hanggang sa kamatayan. Yan yung napaka-importante. Kaya yung mga halimbawa na-deceive, na-scam ng mga lalaki, na-scam ng mga babae, or hindi naman ang babae yung nag-scam, yung lalaki naman. Minsan lang mayroong babae, pero talagang ang lalaki ang nang-scam. No? Kasi mabulatit yung mga lalaki. No? So, yan. Kapag halimbawa, yung lalaki, walang problema kasi hindi naman masisira yung kanyang pagkalalaki. No? Pero, ang ano lang is, hindi lang maganda yung parang reputasyon niya. No? Pero yung kawawa ang babae, kasi kawawa talaga ang babae. No? Kasi medyo pagkaganyan, parang panidirian ka na ng mga tao sa paligid mo, hindi mo lang alam, no? Nandidiri sa iyo, no? Para bang hindi nang ganda, no? Pagkaganyan, pagkababae. Hindi na rin siya basta-basta makakita ng
halimbawa, iwanan sa nung barumbaan ng lalaki na nang-scam sa kanya, mahihirapan na rin siya makakuha ng matinong lalaki. Di tulad sa lalaki na sa daming babae, makakuha pa rin ng kumbaga matinong babae. No? Pero ang babae, wala na yan. Kumbaga 0.01% na makakuha ng matinong lalaki. So kaya nga yung mga makikita nyo, bibihira lang yung mga ibang nabibiktima na angkan, bihira lang makakuha ng matinong lalaki yan. Kaya, ano nangyayari? Mayroong mga anak-anak sa iba't ibang lalaki kasi hindi na sila seryoso eh. Kaya mayroong iba-iba yung anak niya, iba-iba ang ama. Yan. So, ganyan yung nangyayari. Kasi, mahirap na talaga para sa babae na makakuha ng matinong lalaki. Ganyan. Pero sa babae, sa lalaki, madali lang kasi marami namang babae, no? At nakakapamili yung lalaki. No? So, kaya kapag halimbawa, no, matanda, tapos pinatos ng lalaki, isa lang ang habol niyan, pira, walang iba. Pira lang ang habol niyan. Tandaan natin yan. So, kahit na muingon pa na nga, kung ako ang buwan o ipurong-purong sa inyong alipupudhan, ako kang lipayon, buntag gabi, bisan natulog ka, lipayon ka na ako. O anak ng lalaki. Pero sa tinulan na lang, di pa untol-untol ka kay hindi mo kang mula. No? Yan. So, napaka-imposible wala po ko'y nagitaan, tigulang mo karon. Kausap ka lalaki, nagkuhan o tigulang nga seryoso, wala pa. No? Wala pa. Kay, ang normal, ang mga lalaki, batan kong bibray kuhaon, dili, tigulang. No? So, batan kong bibray. So, mag-iskan na sila tigulang, pangwartahan, unya na ako na sila ikahang batan kong nga mo ilang sumurnuhan. No? So, inana ang sitwasyon. No? So, dagdag mo kayong mga babae kung magpalupo. No? So, ayan. Pero, mawala na. Kung once nga maabot sa problema, doon kayong babae. No? So, sama sa mga nakita natin sa social media karon, ayaw ko hina nga okay ra sa babae itong mga nakitaan katong inato na, di ba, apay maestra, na apay, so pati daghang kayo na nasa social media eh. No? Pang-videohan, nasa hotel. No? So, iabot na ang problema.
problema sa ilang kinabuhi. Primero, lami kayo. Lami kayo. Magsikreto-sikreto. Magtawag-tawag. Mag-I love you, I love you. Ha? Why break, why cambio? No? Pero sa mga nakita nato karon, yabot ang problema nila. Oh. Di ba? So, siguro, kung normal sila na tao, maapektuhan din sila. Pero kung abnormal din sila na tao, wala sila pakialam, hindi sila maapektuhan. Pero kagintay ang din ang ilang kinabuhi. Kaya, bisa usawan pa, basa na yun ang imong papel. Pagka labi ng babae. So, mauna nga ang Diyos, gikunitahan yun sa Ginoo ang mga babae. Kining batas sa Ginoo nga till death do us part. Number one yun nga gikunitahan sa Ginoo ang mga babae. Kasi kuha mo ang mga babae, doon yung kayo. No? Diba? So, ikuha mo na sila sa creation, di ba? Sa Book of Genesis, nisaman gikan ang babae sa gusok ni Adan, di ba? So part sa lalaki ang babae. So mo lang gipuntahan sa Ginoo para dili abusuhon sa lalaki. Mo na naghatag ang Ginoo og balaod. Till death do us part. Ang ipagsama sa Ginoo dili na pwedeng paghiwalayon. No? Wala mga naman. So protection. Number one, yung ipagtahan sa Ginoo ang mga babae. No? Kaya luoy man ang mga babae. Di ba? Once ka mabuntis, biyaan sa lalaki, pwede ka luoy. Ang ginikanan may magbago. No? So, maayon kayo ang natong muyong galing ng Diyos. May hugmangan siya. Maalalahanin. No? Dili siya, kumbaga, dili siya manhin. Sama sa mga lalaki ng mga huwag pakialam. Kung doon ako nahinabot na sa kuha, pero sa tinuloy na yun, magbili ko kayo nga ako yung sayo kay malibad magbil siya o minyo. Pero luoy kayo among anak kay kaya mong itago kung sa kuha o niya wala ko'y sabay akong mahimo nga dili may kasado. So dili na ako makuha ang bata, wala ko'y habol sa bata, wala ko'y mahimo. No? So mo na buti kong kasado kay na ako'y katungod, no? Pero wala man. No? So wala. Lisod kayo. No? So saan hindi mo magpakasal. No? So lahat pa niyang direksyon sa yung kinabuhi. Gusto nyo niyang anak. Pero sa akong panahon ganito, sa panahon na akong ganito,
galisod po working. No? So wala kay maayong kanang maayong paminsal. No? Pero wala kang magbinuang. Wala akong nato, una-una ang binuangan nato. Dili lang yun, wala swerte. No? Manausahay ikaw nga gusto pinarong mabiktima po ka. May nalang gani kay dili kasabi kung halimbawa kasabi niya na ang sitwasyon magproblema po. No? Mahal kayo annulment. Diba? So, mao na karon nga para masolusyonan ang mga problema ngayon ana. Tungod kay dili mo matagaan, swerte ang pag-asawa. Swerte yun ang pag-asawa. Kaya dili man na mo lutaw dayon ng iyang kung unsa siya, dili na siya kaniyang mga ugali, dili na siya makit-an pa mo. No? Ano na lang mo tumainin? Maminyo na mo, uy, lain din eh. No? So mo lang 5 years kami yun, adjustment yun na. No? Mag-adjust yun ka. No? So, mo lang shaky kayo ng 5 years sa kami yun, although lipay-lipay po kay matanon pa. No? Pero shaky yun na kay posibleng dili magkasinabot, no? So, pero kung naisuporta, nangalagan sa Ginoo, naisuporta sa ginikanan, nakita ang mga ginikanan nga maayo ang pamilya, maayo ang pagpasunod sa mga anak, maayo ang pamilya sa ginikanan, pagdala sa pamilya, usap po na siya nga mahimong sumbanan. Muna nga, sagrado yun kayo ang pamilya. No? Hindi basta-basta ang pamilya. Muna ang ipattern sa Ginoo, no? Ang pamilya sa spiritual o sa material, di ba? Father, ang Diyos, then mayroon siyang anak, ang mahal ng Jesus. So, ganyan, no? Nakapattern siya. Kasi sagrado talaga ang pamilya. No? So, hindi pwedeng hiwalayin kapag pinagsama ng Diyos. Yan. Pero, padayon na ito. Verse 9. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan, maliban sa sexual na imoralidad o kanang pangalo niya, mao na kumbaga ground, no? Nga pwedeng hiwalayan mo. No? Ang pinagsama ng Diyos pwede maghiwalay dahil sa sexual na imoralidad. Mao na only ground, no? Para maghiwalay, no? Kaya pag halimbawa sa mga nakita ko karon, mga hiwalayan, mga pangangalo niya, no? Ito yung yun, no? So kana ground na siya na hiwalayan sa lalaki o sa babae. So mga nakita nato, lalaki na ay asawa, babae na ay bana,
So, both parties, no, ilang mga partner pwedeng sa ground na hiwalayan, no, tungod kay disulod sa sexual nga immoralidad. Moro na siya usa ka ground nga pwedeng maghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Yan. So, dili ang ano mong dahilan lahi. Sagot sa mga rason, dili. Isa lang ang rason. Sexual nga immoralidad. No? At pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangalunya. No? So, halimbawa, pagka hiwalayan tapos nag-asawa, no? Bisang pag wala pa magluwag kayo, before hiwalayan, then naghiwalay, na nagitang partner, pangangalo niya ito na iman ang mahala kay Jesus. So, pangangalo niya gihapon. No? Pero kung maulagi na, kung sexual ngayon mo yung dad, wala na kay pwede naman kang umuhiwalay tungkol kay giiputan mo kaniya. No? So, mo na nga babay na, no? Pwede na. So, alam ka naman magbuhat ng pusas siya. Wala naman na yung gusto niyo kay i-alis na naman ka. No? So, magbuhat ng pusas siya. At ang nag-aasawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalo niya. So, tigas-tigas, no? Kung ang isa mag-asawa, ang isa sa mag-asawa, pangangalo niya pagyapon. Verse 10. Sinabi ng mga tagasunod ni Jesus, kung ganyan po pala ang panuntunan sa pag-aasawa, mabuti pang huwag na lang mag-asawa. Ayan. So, pwede naman hindi mag-asawa eh. No? Hindi ka kita-giwa. No? Pero, maulagi na. Problema kung kayo, no? Sabi na kung magduwag kayo, no? Verse 11, sumagot si Jesus, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito, maliban na lang sa mga taong pinagkalooban ito. So may mga tao palang mapalad, no? Kasi pinagkalooban na hindi mag-asawa, kaya pala maraming hindi nag-asawa, no? Nakakatiis naman sila, no? Ayan. May mga rason, verse 12. May iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na ipinanganak na sadyang bao, ay talagang, pero pag bao, pwede mo mag-asawa eh. Pero kapag meron yung mga tao na pag alam nilang bao sila, eh hindi na nag-aasawa kasi ano pang sindi ng pag-aasawa. Ang iba ay hindi makapag-asawa dahil sinadyang kapunin. No? Kapunin. At may iba naman ay ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Ay ito yun, mga pinagpala. Kaya merong isang isang religion, yung giant religion na yung kanilang mga ayaw ko lang ngayon kung ganun pa rin na yung mga pare nila ay hindi nag-aasawa, no? Pero hindi ko lang alam kung applicable pa yan ngayon.
kasi meron namang mga pare na may mga asawa na. Yan po mga naman. So, ang purpose nila ay sa paglilingkod sa Diyos. Dinidibot nila yung sarili nila para sa paglilingkod. Pero yun nga, natutokso. Kaya nagkakaroon ng mga anak, nagkakaroon ng iba't ibang babae dahil natutokso. So, mas mabuti pa kapag halimbawa hindi ka mapagpigil, mag-asawa ka na lang ng isa. No? Kasi kaysa wala kang asawa, iba't ibang babae. No? Yan po mga yan. So, sa pagpapahalaga sa Diyos, yan ay napakabuting no? Kung ikaw halimbawa nakasuway na ka, nakasuway na ka ninyo, then wala mag-work or na mga rason, no? So, mas may pag-mili na ka mag-milyon kay hindi ka mag-milyon, hindi ka mag-milyon problema pa kay problema mo din na. So, mag-focus lang ka sa pagpangalagan sa Diyos. Yan po mga mga. Bahay lang, makatunong kagbuotan. Kumbaga, sa 1,000 katao, siguro, usaray posibleng buotan niya. No? Kung kaya ng sinuman na hindi mag-asawa, huwag na siyang mag-asawa. Kaya lang mayroong word na kung kaya. Kasi matutokso ka talaga eh. So, mas lalo kang mapapasama. Kasi iniisip mo, wala akong asawa, kahit sino-sino, lahat na lang asawa ko. No? Lalo kang mapapasama. Instead na makakapabuti sa iyo, makakapasama na lalo sa iyo. No? Kaya, sabi dito, kung kaya mo lang. No? Pero pag hindi mag-asawa ka. At ang pag-aasawa naman, kapag ito'y lumalago, kasama ang mga panalangin, no? Pag-ibig ng Diyos, maganda naman. Kapag ang mga anak mo ay nakikita mo tapos na sa pag-aaral, mabuti yung kanilang mga kanya-kanyang pamilya, no? Yan po ay napakagandang achievement po yan. No? Halimbawa, nanaig yung kabutihan, yung dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, at sila'y nasa mabuting pamumuhay, nasa katwiran, nasa liwanag, napakasarap. No? Napakaganda. Yan po mga minamahal. Kaya, walang iba na ating sandalan. Walang iba na makapagbigay sa atin ng kabutihan sa lahat ng bagay, sa pag-asawa, sa ating buhay, material o spiritual, physical, walang iba kundi ang nag-iisang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Ang Diyos ni Amang Abraham, ang Diyos ni Beloved Jacob, Beloved Isaac. Yan po ang Diyos ng Israel. Pagkita natin, tingnan ng Diyos.
deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. Kapag na, dali ko may mga ng Diyos ng Balang ng Diyos ng Kinabi. Pagbuhat sa langit, Diyos yung Diyos ng Brown, Diyos sa Diyos ng Jacob, Diyos ng Pedro Pasos, Diyos ng Israel. Kaya may gabi yung pinamahal sa Panginoon Diyos. Salamat o Diyos sa mga pulong ng mga pilikogan, tinatangin na may ikaw ang may tasok sa mga singkasi, ang pinimagamit sa mga kinabiyo yun sa puto. Pagpadasig, magpalikod, magpatugang sa pusay at yakinin. Matulog ka naman sa pag-ibig, magkanyang pagsus ng kabuatan. Tuloy sa kami sa pag-ibig bumahay, pag-ibigay, pag-isipituay, pag-pamilya, pag-church, pag-samantahan sa liwag niya at kami sa amin. O padahin ko Diyos, magabat ka na mo ang sa pagmagan sa mga panimbahawan. Mga Diyos, sinapingin ko kami proteksyonan sa pagkabi. O sa Diyos, padahin ikaw dasi magalikon ka na mo, padahin ikaw dugang sa mga pagtupok sa litiyak kanino. O pwede ka Diyos mga tagpo sa mga Panginoon, mga tubag sa mga pag-apo, o pag-aanis mga sa tubaltihan. Kaya kayo pa sa Diyo Diyos, at kayo lakip may mo kong laita. At tananggad ang piyang pag-isali, ipaslamatan, dahil mo dapat sa gawa ng Panginoon Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa Pilipinas. So, dapat tayo sa pagbibigay ng mga members. Atong tawagan si Beloved Aaron, anong magbigay ng mga members. First John, verse 17. The world needs desire will pass away, whatever does God's will is forever.
Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Galatians 5 verse 13. As for you, my friends, you are called to be free, but let this freedom become an excuse for letting your physical desires control. Instead, let that be supernatural. Proverbs chapter 22, 6. Train up a child in a way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Amen. Verse 7. God is the shepherd, I shall not want. Psalm 23:1. Psalms Lord, talaga natin. Salamat sa Panginoon Diyos, o salamat sa kalooban na ihatag sa Panginoon Diyos sa tabi ng bahon, ihatag sa Panginoon Diyos na ulat ka nato sa tibok gabi, ang tulong umas sa tabi ng bahon, ihatag ang ubalan, gabayan, o kampingan, o lahat nga para tayo mababagan lang sa mga pagsimba pag tayo maghimayan sa tubig ng Diyos. O lahat nga padayon ang tubig ng Diyos, mag-aabot ka na ito, mag-tagos na ganyan mo, mag-aayos mo sa kapatiyan mo sa ulit sa mga problema, mag-aayos mo sa ulit sa kapatiyan, o lahat nga lungkol sa tubig ng Diyos sa mga pagkapo. O palala, padayon nga pagkain, pagsimba, pag-imayan po sila sa Panginoon sa gawad lang, o tagabi, bipin, o kanunay, magpinasigay ang matulosa. Atong pangkamutan nga makadayin kita, kita mismo, matulosa nato, ato yung hinumduman kanunay, di nato kalimtan, makanday kita buntag o gabi in between, or kung buntag gabi lang, minimum pagdaing pagsipagbihimay ang kawadlaw sa tubig ng Diyos. Muna ang atong tanig, no? Muna atong weapon, muna ang atong kalakasan, nagbibigay sa atin ng kalakasan. So kaya huwag po tayong makalimot, no? Amen? Kung ating hatag ni David Aaron, siya ang dalas mo muna sa closing prayer. Listeners and Santa, given that the power of us scholars and honors for the power of this precious and blessed understanding, not also as for our inheritance, also this was in order. In your time, wisdom now for our matter and divine inheritance of controllers to matter, whom tower standard, certain of our matter, and divine inheritance now. For us believers, muna sa return ng His gracious na understand matter, aiming pasero sa dancing. Pag-usap nga ng Jesus sa ating Spirit ng sa Jesus name. Faith sa walang sa palapag sa Jesus name. It's cancer, amen, and it is the rose sa Jesus name. It's
Please, si po na mabuhat sa Diyos niya. Please, mabuhat ang mabuhat sa Diyos niya. Gawin verse sa Diyos niya. Sa mga organs sa Diyos niya. Please, panawas sa Diyos niya. Mabuhat kasi ng pati-pati po sa Diyos niya. Jesus age, Jesus sales, Jesus qualified for the practices. Is a shepherd and there's no foundation. Jesus, please, glory and our promise to give you the knowledge of Jesus. His name, pray and praise the Lord. Every times and Isaac, Terry, Hallelujah. Hallelujah.